Kwentong ICC tayo uli. Oh. Sayang ang bayot. Kwentong ICC tayo. Ano yung sinabi ng gobyerno? O ayan, Malacanang on Wednesday said the Philippine government is reviewing its policy on cooperating with the International Criminal Court, ICC, following the United States government's campaign to dismantle the tribunal. Yan, abante, abante, atras, atras. Akala ko kasi magmamatigas eh. Di kaya eh, no? General Bato, Senator Bato, kung nasaan ka man ngayon, ha? Ngumiti-ngiti ka naman ng konti, ha? Yung visa mo kinansel ng Amerika. Ngayon, Amerika din pala ang tutulong sa'yo. USA! USA! Nakakaasar naman ang Philippine government. Hindi niya kayang panindigan na masama talaga ang ginawa ni Digong, masama ang ginawa ni Bato, masama ang war on drugs. Dapat nakakulong sa dahig ang mga ito. Di ba? Ang sakit naman nun. Paano na yung mga pink? Yung mga mink? Agoy! Ang team song ngayon, abante, abante, atras, atras. And now, the end is near. Oy, ha? Natatawa lang tayo, nagiging masaya lang tayo dahil alam natin na may mga bagay na hindi natin kontrolado. Madidismaya tayo sa iba, pero pagdating ng araw, puputi pa rin ang buhok ninyo. Ito, importante din ito, ha? Ito. Ayan. DepEd seeks 8 billion pesos for hiring of school guards, launches shooter drills. Ngayon palang gagawin, nung panahon ni VP Sara nang siyang nasa DepEd, humingi siya ng confidential fund. Tinarantado siya. At sinabi ng mga mambabatas, bakit kailangan ng confidential fund sa DepEd? Tapos ngayon, hindi lang confidential fund ang hihingiin, kung hindi additional budget to protect our children. Nagmukha kayong mga bobo sa mata ng mga tao at nagmukhang bida ang Vice Presidente. Bakit? Dahil na-predict na ng Vice Presidente ang mga pangyayaring ganyan. Kung sana mayroon confidential fund ang DepEd, baka naiwasan yung ganyan na mga sitwasyon na katulad ng nangyari sa San Jose, Tacloban City. Baka naiwasan yun. Baka hindi tayo gagastos ng dagdag na 8 billion para lang maprotektahan ang ating kabataan. Di ba? Simple intelligence gathering, it may not be as simple as I think. It might be complicated, but it helps in giving proper information to the authorities in order for them to act on threats. Hindi eh. Ang tinutukan ninyo, yung papatayin si Bongbong Marcos, papatayin si Lisa Marcos, at papatayin si Martin Romualdez pag mamatay ang Vice Presidente. Tapos, wala naman kayong hitman. Hitman meron. Ayoko magmura. Pero anyway, ito ay sinasabi natin na ang Vice Presidente, hindi pa nga siya Pangulo eh. Alam na niya kung anong kailangan ng bansa. Diba? Samantalang ang Presidente natin, hayaan nyo na siya. Hindi naman daw siya apektado kung ano sasabihin natin.
Sunod-sunod na naman ang karahasan na nangyayari dito sa Pilipinas. Ilang TNVS driver na ang nabibiktima ng mga masasamang loob at isang tanod ang nabaril habang umaawat sa isang gulo dito sa Metro Manila. Ano na ba ang nangyayari sa Pilipinas? Bakit hindi takot ang mga kriminal na ito at ang mga taong ito na gumawa ng karahasan sa kapwa nila? Nakatikim tayo ng isang pangulo na mag-isip pa lang nagagawa ng masama, matatakot ka na. Pero ngayon, halos free for all na ang manakit sa kapwa. Tapos sasabihin ninyo, si Duterte na naman ang nagturo nito. Mga animal kayo, kung hindi nyo kayang patakbuhin ang bansang ito, magsilayas na kayo dahil ang mga Pilipino sawang-sawa na sa pamumulitika at pagnanakaw ninyo.